DXAS, your community radio. Okay class, sino ang may idea sa inyo kung ano ang mabuting naidudulot ng pagdodonate ng dugo? Ma'am, napapanatili nito ang kalusugan ng dugo at puso. Napapaliit nito ang tsansa magkaroon ng cancer. Nakakatulong rin ito upang mabalanse ang iron level sa katawan ng tao. Nakakabawas rin ito sa sobrang calories sa katawan. Nakakapagbigay naman ito ng bagong blood analysis. At higit sa lahat, magiging healthy ka na, makakatulong ka pa sa iba. Magaling! Kaya balang araw lahat kayo ay magdodonate ng dugo, okay? Isang paalala mula sa 1116 DXAS, your community radio. Fuerza Naval, ang inyong hukbong dagat sa kanlurang Mindanao. Programa natin to dahil pagsama-sama may pag-asa, pagtulong-tulong may pagsulong. Mapapakinggan tuwing Sabado alas 11 ng umaga. Dito lang sa 1116 DXAS, your community radio. Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world. FEBC Philippines, until all have heard. 1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan ka agapay, kaibigan ka barangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Este el DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conectar gobierno, privado y mga miyembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Ang tamang oras, ganap ng alas 6 ng umaga sa buong Pilipinas. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ng hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. O kay sarap Isang at ang ganap na pag-ibig ay ating makakamtan. po sa bawat isa sa inyo na nakatutok ngayon mula sa mga nagkakape pa lang siguro o sa mga bumabiyahe na papasok sa trabaho hanggang sa mga nanay at tatay na naghahanda na nga para sa kanilang pamilya. Maligayang pakikinig sa inyong lahat at ganun din kay Nanay Vicenta Tolentino. Ingat po kayo sa inyong pagbabiyahe. Kay Nanay Tideng Mangundayaw, salamat sa Diyos. Kayo ay kasalo natin ngayong umaga. Kay Marifes Sabado, Rain C. Arieta, at si Kuya Ador,
malapitan. Magandang umaga po, Ma'am Virginia Falsis, sina Ate Baby Adriano, kasama na rin si Ate Feli Espiritu at sa Araneta family, kay Ate Jonah, good morning. Kay April Niel Del Oro, maligayang pakikinig. Pagpalain kayo ng ating Diyos sa umagang ito. Kumusta po kayo, aking mga ka-HNP? Alam kong hindi po madali ang mga pinagdaraanan natin itong mga nakaraang araw. Siguro mabigat ang gising mo o kaya na may parang madilim pa rin ang paligid kahit sumikat na ang araw. Pero tandaan mo, hanggat may hininga ka, may plano ang Diyos sa buhay mo. Kaya ngumiti ka na, kapatid, dahil dito sa ating programa, laging tandaan, every gising is a blessing. Ang ating pagbubulay-bulayan sa umaga po ito ay nakapokus tayo dito sa tanyag na turo ng ating Panginoong Jesus sa Mateo 5, Kapitulo 14, Mateo Kapitulo 5, talatang 14 hanggang 16. Nasa ikalawang araw tayo ng ating seryeng Living with Purpose at ang ating topic ngayon ay salt and light, ang maging asin at ilaw sa ating panahon. Okay? So ngayon, tingnan natin, basahin po natin ang salita ng Diyos mula sa Mateo 5, talatang 14 hanggang 16. Ang sabi po ng Panginoong Jesus, kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Wala ring nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay ito sa talagang patungan upang magbigay liwanag sa lahat ng nasa bahay. Harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit. Kay HNP, para mas maintindihan po natin ito, tingnan natin yung brief historical background nitong mga talatang ito. Nung panahon na binabanggit ito ni Jesus sa Sermon on the Mount, ang mga bahay po ng mga karaniwang Hudyo ay maliit lang. Madalas ay iisang kwarto lang na walang bintana. O kung mayroon man, maliit lang talaga. Ang gamit nilang ilaw ay isang maliit na oil lamp o lamparang luwad na gumagamit po ng langis ng olibo. Kapag sinindihan mo yan, it generates enough light para sa buong maliit na bahay lang. No? At dahil limitado nga ang apoy, kapag itatago mo yan sa ilalim ng banga o bushel basket na tinatawag, hindi lang mawawalan po ng liwanag ang bahay. Mamamatay pa ang apoy dahil nga sa kawalan ng oxygen. Kaya nga, ang utos ni Jesus, huwag itago. Ilagay sa patungan para makinabang ang lahat. Anong ibig sabihin nito para sa atin ngayon, mga ka-HNP? Our future hope is meant to be shared. Yung future hope natin kay Jesus, o anuman yung ating naranasan sa Panginoon, ang ibig sabihin niyan, gusto ni Lord, i-share mo ito sa iba. Ang liwanag na mayroon ka ay hindi lang para sa sarili mo lang.
Marami po sa atin bago naging ilaw ay dumaan muna tayo sa matinding kadiliman, di po ba? Maaaring yan ay broken family, financial rock bottom, talaga namang ibinagsak ka ng todo ng iyong buhay pinansyal. Matinding pagkakasakit siguro ang iba sa atin hanggang ngayon. Nagtitiis tayo sa karamdaman hanggang ngayon ay pinagdadaanan ng marami sa atin o depresyon, no, sa bawat isa dahil sa tindi ng problema. Umiyak ka sa Panginoon at dinala ka niya sa proseso ng paggaling. Pinagdaanan mo ang brokenness pero ngayon ikaw ay pinagaling na ng Panginoon. Ang tanong, bakit ka pinagaling ng Diyos? Bakit kanya binigyan ng pag-asa? Well, hindi para magyabang o para itago lang ang kwento mo. Your healed brokenness is meant to become a light for someone else's current darkness. Kung ikaw man ay may kaibigan o mahal sa buhay, o mga kapitbahay o kaibigan na kakilala mo sa trabaho, kasamahan mo o kaya kasama sa eskwelahan, baka meron kang makakasama pagdating ng panahon. Kung paano ka iniligtas ng Diyos sa depresyon, ang kwento mo ang magiging ilaw sa taong sumusurrender na ngayon sa buhay siguro kung meron man. Kaya wag mong ikahiya ang mga sugat mo noon, kapatid, o ano man yang nangyari sa iyo, paano ka lumaki, ano yung naging karanasan mo. May dahilan ang Diyos sa lahat ng yan. Dahil ang mga sugat na yan, kapag hinawakan niya ng Diyos, nagiging bintana yan kung saan sumisikat ang kanyang liwanag. Napakagandang larawan. Meron akong maikling kwento na may kinalaman dito na nais kong i-share sa inyo ngayong umaga. Si Mang Cardo ay isang karpintero na nawalan ng kanyang panganay na anak dahil sa isang malubhang sakit. Ilang taon na ang nakakaraan. Napakadilim ng panahong iyon para sa pamilya niya. Muntik na siyang mawalan ng pananampalataya. Pero sa tulong ng panalangin at ng mga kapatid sa pananampalataya, unti-unting pinagaling ng Diyos ang puso ni Mang Cardo. Niyakap niya yung bagong pag-asa. Isang araw, may nakasabay siyang katrabaho niya na si Junjun. Si Junjun tahimik, bagsak ang balikat at umiiyak sa isang sulok. Nalaman ni Mang Cardo na kamamatay lang din ng anak nito at hindi nito alam kung paano magpapatuloy. Hindi nag-atubili si Mang Cardo. Nilapitan niya si Junjun. Hindi siya nagmarunong. Hindi siya nagbitaw ng mga mabababaw na salita. Sa pagpapatuloy ng kwento, sa halip, tinapik niya ito sa balikat at sinabi, Jun, alam ko ang sakit na yan. Pinagdaanan ko yan. Akala ko rin noon, katapusan ko na. Pero tingnan mo ako ngayon. Buhay at may pag-asa pa rin. Narito ako, sasamahan kita. Wow! Dahil sa healed brokenness ni Mang Cardo, nakakita si Junjun ng dahilan para magpatuloy. Yan ang ibig sabihin ng maging ilaw sa kadiliman ng iba, ka-HNP. Mahalagang makita nila ang kaibahan ng meron kang Panginoon sa buhay. Kaya naman, aking ka-HNP, ang tanong ko sa iyo ngayon, sino ang kakilala mo ngayon na nasa kadiliman? Isang kaibigan na problemado sa pera? O isang kamag-anak na may sakit? O isang kapitbahay o kasamahan sa trabaho siguro na pumanaw rin ang mahal sa buhay? O isang katrabaho na stressed, na talagang stressed na sobrang-sobra? Huwag mong itago ang iyong ilaw. Ang hamon ko sa iyo, number 1, mag-reach out ka ngayong araw. Mag-text ka, ibig sabihin tumawag o magpadala ng simpleng mensahe ng pangangumusta, no?
Maganda rin na merong nangungumusta sa panahon na dumadaan ka sa matinding pagsubok o problema ng buhay. Merong isang tao na malalaman mong nagmamalasakit sa iyo. So ikaw na yan, di ba? Mag-reach out ka ngayong araw. Number 2, ibahagi mo ang pag-asang meron ka kay Jesus. Ipaalala mo sa kanila na kung paano ka tinulungan ng Diyos, tutulungan din sila. Huwag nating ilagay ang ating pananampalataya sa ilalim ng banga. Ipakita natin ito sa pamamagitan ng pagmamahal at mabubuting gawa. Sabi nga ng Panginoon, pag nakita nga nila yung mabubuting gawa natin, papupurihan nila ang ating amang nasa langit. So 2 bagay ang ating pwedeng gawin. Mag-reach out ka ngayong araw at yung ikalawa ay ibahagi mo ang pag-asa na nariyan sa puso mo sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Muli ako po ang inyong hardinero na nagpapaalala. Sa hardin ng panalangin, ang bawat luhang itinatanim ay aanihin bilang kagalakan. Pa lang, hindi ako karapat-dapat, pero pinili mo akong pagtiwalaan. O Diyos, sa mga gawain mo ako'y ginamit. Sa paglilingkod ko, katapatan mo'y nakita. Sa pagmamahal mo, ako'y tinubos. Sa biyaya mo, ako'y tinawag. Sa pag-ibig mo, ako'y tinanggap. At patuloy akong maglilingkod sa'yo. Pinagkatiwalaan mo, O Diyos, sa kabila ng aking mga kahinaan, ginamit mo ako upang magpatotoo ng iyong kapangyarihan at biyaya. Sa hirap at ginhawa, ikaw ang sandigan sa mga pagsubok. Ikaw ang lakas sa mga laban, ikaw ang tagumpay sa mga pangarap, ikaw ang gabay, ikaw ang aking Panginoon. Kahit saan ako ay iyong dalhin, ikaw lang ang susundin hanggang sa huli. Sa pagmamahal mo, ako'y tinubos. Sa biyaya mo, ako'y tinawag. Sa pag-ibig mo, ako'y tinanggap. At patuloy akong maglilingkod. Sa pagmamahal mo, ikaw ang sandigan sa mga pagsubok. Ikaw ang lakas sa mga laban, ikaw ang tagumpay sa mga pangarap, ikaw ang gabay, ikaw ang simula ngayon at wakas ng buhay ko. Ikaw at ikaw lang, O Diyos, ako ay sa'yo.
Halina't makiisa at makibahagi sa ating pagdulog sa Diyos para sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Kayo ay nananatiling nakikinig sa himpilang DXAS Radyo Komunidad ng FEBC Philippines. Dito po ang inyong mga kahilingan ay dinadala natin sa presensya ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos at amang mapagmahal, aming Ama, lumalapit po kami sa iyo ngayong umaga bilang isang pamilya po rito sa Hardin ng Panalangin. Panginoon, tinataas po namin sa iyo ang aming mahal na bansang Pilipinas, una sa lahat. Dakilang Diyos, nakikita mo po ang mga challenges at mabibigat na isyong kinakaharap ng aming lipunan ngayon. Pinapanalangin po namin ang aming mga pinuno o yung aming mga namumuno sa pamahalaan. Bigyan niyo po sila ng tunay na karunungan, katapatan at takot sa iyo upang gabayan ang aming bansa sa katwiran at hindi sa personal na interes. Iligtas mo po ang aming gobyerno sa korupsyon. Itinataas din po namin ang ekonomiya ng bansa, ang mataas na bilihin na nagpapahirap po sa mga ordinaryong Pilipino. Lord, paglaan ka po ng trabaho at sapat na kabuhayan sa bawat pamilya. Ipinapanalangin din po namin ang kapayapaan sa aming mga teritoryo at ang kaligtasan ng aming mga kababayan laban sa anumang banta ng kalamidad o kaguluhan. Nawa po'y gamitin mo ang bawat ka-HNP na maging asin at ilaw sa gitna ng madilim na mundong ito. Nawa ay ang aming buhay ay magdala ng pag-asa sa bansang Pilipinas. Kasama po dito, idinadalangin ko ang ilan sa aming mga tagapakinig. Pagpalain niyo po si Ate Baby sa kanyang karamdaman sa tuhod. Sa ngalan ni Jesus, hipuin niyo po siya. Si Anwil ay makapagsalita ng maayos. Si Margox sa kanyang behavior, patuloy na magkaroon ng kagalingan sa ngalan ni Jesus. Dalangin ko rin si Teodora Villanueva at si Pedro Madridejos, patuloy mong bigyan ng kalusugan sa pangalan ni Jesus. Kasama rin, Panginoon, sa umagang ito si Tatay Jose na ngayon ay nasa ospital. Ikaw ang Diyos, nakakatagpo sa kanyang kalagayan. Sa ngalan ni Jesus, tatanggapin niya pong kagalingan. Panginoon, salamat din po sa gabay mo sa Del Oro family, kay April Nel, kay Marichu, sa buong pamilya, at kung paano mo sila ginagamit sa iyong gawain. Palakasin niyo po silang patuloy. Pagpalain mo si Gino sa kanyang karamdaman, bigyan mo siya ng paningin sa ngalan ni Jesus. Ikaw po ang Diyos sa kanyang buhay. Pag-iingat din kay Nanay Vicenta sa kanyang pagbabiyahe at kalusugan, kagalingan po sa kanyang physical na kondisyon sa ngalan ni Jesus. Kasama rin dito si Kuya Ador, ang kagalingan din sa pananakit ng kanyang buong katawan, lubos siyang makarecover sa ngalan ni Jesus, pagpapala din sa kanyang mga anak at sa buong pamilya. Salamat po, Panginoon, sa gabay mo kay Merari Lay sa kanyang final exam ngayong linggong ito. Pagpalain mo siya, karunungan kailangan niya, Panginoon, ay iyong ipagkaloob. Maging sa kalagayan ni Ate Remy, dalangin ko patuloy mo siyang palalakasin sa oral chemotherapy. Lord, ikaw ang Diyos na mangunguna sa kanya. Pagpalain mo siya at kagalingan ay kanyang tanggapin. Lakas mo, Panginoon, ay iyong ipagkaloob sa kanya. Sa ngalan ni Jesus, ganun din sa Bonyog family, kay Ma'am Agnes, patuloy mo siyang bigyang lakas. Gamitin mo ang kanyang buhay, magiging pagpapala sa ibang mga kasamahan niya sa trabaho o sa kanyang mga mahal sa buhay o sa pamilya. Ikaw ang Diyos sa buhay po ng Araneta family, kay Ate Jonah, pagpalain niyo po siya, Panginoon, sa umaga pong ito. Kasama na rin si Ate Gloria de la Cruz, salamat sa kanyang buhay. Lord, ikaw ang Diyos na nagbibigay lakas po sa kanya sa araw-araw. Pagalingin niyo po siya sa anumang sakit
At ganoon din sa kanyang mga anak, Panginoon, si Gary, Gilbert, si Gail, si Gladys. Kasama na rin si Grace, Lord. Pagpalain mo ang kanilang mga buhay, Panginoon. Salamat din kay Kuya Boy at kay Ate Feli. Patuloy mo silang inaalagaan. Palakasin niyo sila patuloy. Kasama si Kuya Jerry, si Ate Mercy. Lord, ikaw ang nagpapagaling. Ikaw ang magbibigay ng kalusugan at pagpapala sa kanilang maliit na kabuhayan, Panginoon. Salamat po. Maging kay Mark sa iyong gabay sa kanya, kay Paul, Lord, dalangin po namin pagpalain mo siyang makahanap ng isang trabaho na aangkop sa kanyang kakayahan, Panginoon. Salamat po dahil alam kong hindi mo pinababayaan ang buong pamilya, Panginoon. Salamat po sa iyo, O Diyos, sa kalinga mo, Panginoon, sa Avino family, Lord, sa Salvea at Desposado family. Kasama na rin ang Ruiz family, Panginoon. Ikaw ang Diyos sa kanilang buhay. Ganon din kay Doc Tony Toledo, kay Pastor Rico Odez Acosta, kay Angel Vicente, kay Pastor Jun Estabilio, Pastor Jerry de la Cruz, maging kay Jolan Ortilano, si Shen Ignacio, si Happy Gladys, si Ruth Parr, si Ethelyn Anito Tumbocon, si Janeth Guzman at si Elvie Guzman, Elvie Cornero. Dalangin kung patuloy mo silang iingatan, Panginoon, at ang probisyon sa kanilang pangangailangan. Maging kay Daphne Luis Ignacio, pagpalain mo siya. Maging kay Dan Maninang, Lord, sa anumang kalagayan po nila ngayon. Ikaw ang Diyos nakakatagpo sa kanila. Pagpalain niyo po sila. Maging si Elvie Ramos, kalagayan po niya patuloy kong itinataas sa iyo. Pagpalain niyo siya, Panginoon. Ganon din kay Myrin Beltran, Lord, yung release ng kanyang financial na hinihintay. Lord, ikaw po ang Diyos na patuloy na magpapala. Maging kay Beth Miranda, pagpalain niyo po siyang patuloy sa kanyang kalagayan at buong pamilya niya, Panginoon, na nasa pangangalaga niyo po. Maraming salamat po, Ama, dahil alam namin sa lahat ng ito, ikaw po ang Diyos. Salamat po sa iyong kabutihan sa pangalan po ni Jesus, at ang lahat ay magsasabi, Amen. Kagalakan ko po ang maging lingkod ng Diyos sa inyong buhay dito pa rin sa Himpilang 1116 DXAS, your community radio. Isa lamang po kami sa mga himpilan ng FEBC Philippines, kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung nangangailangan po kayo ng panalangin at pagbisita sa inyong bahay, maaari nyo pong ipadala ang inyong mensahe sa mobile number 0917-125-8201. Hanggang sa susunod pong muli sa parehong oras at himpilan pa rin, maraming salamat sa inyong pakikinig at maraming salamat kay Rolando Alfonso at Romel Paulino na umaalalay sa atin sa bawat umaga. Ako po ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino. Paalala po muli, sa lahat ng ating ginagawa, luwalhatiin natin ang Diyos. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ng hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. O kay sarap ng lumapit sa banal niyang harapan at
This is your Community Radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world.